Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pasalamatan natin ang Panginoon sa pamamagitan ng misang ito, lalo na sa pamamagitan ng ating mabuting buhay bilang mga Kristiyano. Hilingin natin ang biyayang ito, hingin natin ang panalangin ang ginugunita nating santo na si San Antonio. Upang tayo maging marapat, halina't magsisimuna para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin ang mga tumutulong sa ating simbahan. Pagdasal natin ang ating bayan. Pagdasal natin ang mga may sakit. Pakisama po si Sister Terry, Helona, Leoncia, Teresita, Sister Eva, Roger, Judy, Juliet, Rudy, Cherry, Mitzi, Mario, Lerma, Chris Aquino. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagbigyan mong ikaw ay mapaglingkuran ni San Antonio Abad na sa disyerto namuhay. Pakundangan sa kaniyang pagdalangin, ikaw naway aming lubusang mahalin sa pagtalikod sa pansariling kaluwagan namin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa unang aklat ni Samuel. Sa lipi ni Benjamin ay may isang mayamang lalaki na ang pangalay Cis. Siya'y anak ni Abiel at apo ni Zeror, na anak ni Bikurat at apo naman ni Zavia. Mayroon siyang anak na ang pangalay Saul na nasa kanyang kabataan. Ito ang pinakamakisig at pinakamatangkad sa buong Israel. Minsan, nawala ang mga asno ni Cis. Kaya inutusan niya si Saul na magsama ng isang katulong at hanapin ang mga asno. Hinalughog nila ang kaburulan ng Ephraim at ang lupain ng Salisa, ngunit wala silang nakita isa man. Nagtuloy sila sa Saalim, ngunit wala rin. Nagtuloy sila sa Benjamin, wala rin silang makita. Nang dumating si Saul, sinabi ng Panginoon kay Samuel, "Iyan ang lalaking sinasabi ko sa iyo na maghahari sa Israel. Pahiran mo siya ng langis at italagang hari ng Israel. Siya ang magtatanggol sa mga Israelita laban sa mga Filisteo. Naawa na ako sa nakikita kong paghihirap ng aking bayan." Lumapit si Saul kay Samuel at nagtanong, "Saan po kaya makikita ang manghuhula?" Sumagot si Samuel, "Ako ang manghuhula. Sumama ka sa akin sa altar sa burol at magsasalo tayo sa pagkain. Sa umaga ka na lumakad pagkatapos kong sabihin sa iyo ang gusto mong malaman." Kinuha ni Samuel ang sisidlan ng langis at binusan ang ulo ni Saul. Pagkatapos, hinagkan niya ito at sinabi, "Binusan kita ng langis ng Panginoon upang maging hari ng Israel. Pamamahalaan mo ang kanyang bayan at ililigtas laban sa lahat niyang kaaway."
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ang bigay mong lakas, sa hari nagpapagalak. Poon ang bigay mong lakas, sa hari nagpapagalak. Nagagalak ang hari o poon, dahilan sa lakas mong bigay, siya'y nagagalak sa kanyang tagumpay. Binigyan mo siya ng lahat ng kanyang mga kailangan, at iyong dininig kanyang kahilingan. Poon ang bigay mong lakas, sa hari nagpapagalak. Dinalaw mo siya ng iyong taglay ay gintong korona. Iyong pinagpalat, pinutungan siya. Hiling niya'y buhay at iyon ang iyong ipinagkaloob. Buhay na mahabat, walang pagkatapos. Poon ang bigay mong lakas, sa hari nagpapagalak. At naging dakila, pinadakila mo ng iyong tulungan. Naging bantog siya't makapangyarihan. Iyong pinagpala ng pagpapala mong walang katapusan. Nagagalak siya sa iyong patnubay. Poon ang bigay mong lakas, sa hari nagpapagalak. Purihin ang Diyos. Alleluia. Purihin ang Diyos. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling pumunta si Jesus sa baybayin ng lawa ng Galilea. Sinundan siya ng napakaraming tao at sila'y tinuruan niya. Nagpatuloy siya ng paglakad at nakita niya si Levi, na anak ni Alfeo, nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Tumindig naman si Levi at sumunod. Nang si Jesus at ang kaniyang mga alagad ay kumakain sa bahay ni Levi, nakisalo sa kanila ang maraming publikano at mga makasalanang sumunod sa kaniya. Nakita ito ng ilang eskribang kabilang sa pangkat ng mga Pariseo at tinanong nila ang kaniyang mga alagad, bakit siya sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan? Narinig ito ni Jesus at siyang sumagot, "Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Welcome sa Our Lady of Lasal at Quasay Parish, kung saan nais lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Bakit nga ba kapag mayroong taong nagbabago, itinuturing natin itong parang isang milagro? Halimbawa, yung hindi pala simba, biglang nagsimba. Yung napakakuripot, biglang naglibre. Yung dati laging umiinom, naninigarilyo, biglang inalok ay tumanggi na. Sinasabi natin, di ba? Aba, okay himala milagro Hindi nga kaya ang pagbabago ng isang tao ay maituturing talaga nating milagro? Pag sinabing milagro,
Hindi lang ito kagagawa ng isang tao, sapagkat walang ibang pupwedeng magbigay ng milagro, kundi ang Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo. Mas bigyan po natin ng suporta yung puntong yan sa pamamagitan ng ating ebanghelyong napakinggan. Ang naging pagtawag ni Kristo kay Levi o kay Mateo. Madalas nating marinig ang gospel reading na ito. Kaya baka may panganib na hindi natin makita ang pinakapunto. Isa po sa dapat nating makita yung katotohanan, hindi ito madali, ha? Lalong-lalo na para kay Mateo. Siya isang publikano. Yung trabaho niyang ito, isinakripisyo niya ang lahat-lahat. Pamilya niya, reputasyon niya, pagkatao niya. Ganon kahalaga ito para sa kanya. Sino ba naman ang tatanggap ng posisyong ito nang alam mong kadidirihan ka, kasusuklaman ka, lalayuan ka ng mga tao kahit ang iyong mga sariling kadugo or worse, kapamilya. At hindi rin po ito, yung kaso ni Mateo ay tulad ng kaso ni Simon Pedro, ng mga mangingisda, na sakaling magbagong isip nila, ay pupwede silang bumalik sa pangingisda nila. Si Mateo hindi na. At ano ang trabaho? Ibang trabaho kukunin niya. Sino pang magtitiwala sa kanya? Ang mga tao nga ay suklam na sa kanya. Alam po ninyo kung gaano kasuklam si Mateo sa mata ng mga Hudyo? Higit pa si Mateo sa mga ketongin. Bagamat parehong outcast ang mga ketongin at publikano. Kaya lang, yung pagiging ketongin ng mga may ketong, hindi nila pinili. Pero yung pagiging publikano ni Mateo, pinili niya eh. Pwede niya hindi piliin, pero pinili niya eh. Ganon siya kasuklam-suklam sa mata ng karamihan. Kaya wag po nating isipin na ganon kadali iwan para kay Mateo yung kanyang trabaho. Not to mention, sila ay under ng mga Romano. And with his job as a publikano, protektado siya ng mga Romano. Hindi pa natin pinag-uusapan ang limpak-limpak na mga pera na nakukuha niya mula dito. At tingnan po ninyo kung paano siya tinawag ni Kristo. Sa akto mismo ng pagiging publikano. Sa harapan mismo ng mga perang pinapahalagahan ni Mateo. Sa loob mismo ng bus kung saan siya'y literally or figuratively nakakulong sa kanyang propesyon. Kumbaga yung calling mas pinahirapan ng Panginoon. Pero dito'y pinakita sa atin ng Panginoon na wala talagang imposible sa Kanya. Lalong-lalo na kung makikikooperate ang tao sa Kanya. Walang imposible sa Diyos. Pero mas nagiging makapangyarihan ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay ng tao kapag nakikikooperate ang tao. Balik tayo sa punto ng pagiging milagro ng pagbabago ng isang tao. Kahapon kung nagsimba po kayo, ang ebanghelyo ay tungkol sa pagpapagaling ni Kristo sa isang paralitiko. Yung binuhat ng 4-5 katao, binakbak nila yung bubong at yung paralitiko ay inihugos nila sa tapat ni Kristo. Kung babasahin po ninyo ang Gospel according to St. Mark, yung ebanghelyong narinig natin ngayon, ang karugtong. Isipin ninyo, ano ang koneksyon nito? Yung isa tungkol sa pagpapagaling sa may sakit, ito tungkol sa pagbabago ng isang tao. Pero alam po ba ninyo na nung mga unang panahon, ang Biblia ay hindi dinidivide ng chapters at verses? Dire-diretso ito. Inilagay lang ang mga chapters and verses
para mas maging madali sa atin ang pagbabasa. Parang may division kumbaga. Pero dati wala. So ibig sabihin, magkarugtong talaga ito. At sino ba ang nag-inspire sa mga disipulo? Halimbawa kay San Marcos, ay sulat ang kanyang account na ito. Di ba ang Espiritu Santo? So minarapat ng Diyos na magkasunod talaga ito. At para sa akin, hindi ito aksidente. Planado ito. At may malalim na katotohanan ito. At isa sa malalim na katotohanan na sinasabi nito, na kung ang pagpapagaling sa isang may sakit na paralitiko ay naituturing nating milagro, gayon din ang pagbabago ng isang tao. You see, pagdating sa milagro ng paggaling natin sa ating sakit, cancer, diabetes, sakit sa bato, minsan pati rayuma, hinihiling ng kagalingan kahit na 90 na. Minsan parang gusto kong sabihin, tanggapin nyo na lang po, lolo, lola. Ako nga bata-bata ko parang ninarayuma na ako. Pero ito yung madalas na mas gusto nating milagro. Kaya sa milagro ng pagbabago. Father, wala naman akong ipagbabago. Sige ka. Kapag sinabi mong hindi ka na dapat magbago, parang sinasabi mo na hindi mo kailangan si Kristo sa buhay mo. Ang mga may sakit lang ang makararamdam ng biyaya ng pinakadakilang manggagamot. So kapag sinabi natin wala tayong kasalanan na dapat ipagbago, wala tayong pagkukulang na dapat punan, parang sinasabi na natin, actually hindi parang, sinasabi na natin, Lord, hindi kita kailangan. Gusto mo yan? Wag. Lahat tayo mayroong dapat ipagbago. Hindi lang natin nakikita kasi nagiging natural na sa atin. Hindi lang natin nakikita kasi hindi natin tinitingnang mabuti. Hindi lang natin nakikita kasi natutulog tayo nang hindi natin iniisip, ano bang naging pagkakamali ko sa araw na ito? Hindi lang natin nakikita kasi mas nakikita natin ang pagkakamali ng iba. Tingnan din natin. Ulitin ko, kapag sinabi natin wala tayong dapat ipagbago, sinasabi natin hindi natin kailangan si Kristo. Yun nga Pag sinabing healing mass, ang daming nagsisimba. Pero pagpapakumpisal, kakaunti ang pumipila. Although dito sa atin, natutuwa ako, praise God, ang dami na. Pero sa iba, kaunti talaga. Para bang iniisip natin, yung pagbabago natin, kaya natin. Yung paggaling natin sa sakit natin, hindi natin kaya. So ito yung inihingi natin ng tulong sa Diyos. Wala naman pong masama doon Pero tandaan natin, pagdating sa pagbabago natin, kahit yung pinakasimpleng pagkakamali natin, kahit na pinakasimpleng pagiging rough na ugali natin, aminin natin. Yung pagiging masungit natin, yung pagiging mainitin ng ulo natin, yung pagiging mainisin natin, ang tagal na niya na. Kala ko ba kaya nating baguhin? Hindi natin kayang magbagong mag-isa. Natutuwa ako kay Baron Geisler sa kaniyang latest movie ba yung Incognito? Kasi first time daw, hindi siya pumasok ng set ng lasing And then he said, kaya ko pala. Natutuwa talaga ako. Pero medyo kinakabahan ako sa kaya ko pala. Kasi mahirap dumepende sa sariling kakayanan talaga. Kasi hindi talaga natin kayang totally magbagong mag-isa. Kung kaya natin, hindi na magkakatawang tao pa at hindi na tayo ililigtas pa ng Panginoon natin. Alam po ninyo, between himala o milagro ng paggaling ng sakit natin
at himala at milagro ng pagbabago natin, sa palagay ko mas madali para sa Diyos. Yung himala ng kagalingan ng katawan natin kaysa kagalingan ng kaluluwa natin. Bakit? Sapagkat sa himala ng kagalingan ng katawan natin, kuminsan kahit di natin gustuhin, pagagalingin tayo ng Panginoon natin. Pero sa himala ng pagbabago at kagalingan ng kaluluwa natin, kailangan sabihin natin, Lord, kaawaan mo ako. Tulungan mo ako. Gusto ko na pong magbago. Patawarin mo ako. Alam niyo ba na meron akong kakilala dati na gumaling sa sakit niya kahit ayaw niya? Bakit ayaw niya? Kasi wala na naman siyang halos pamilya eh. At sabi niya, wala naman doon nagmamahal sa kanya. Sabi niya, bakit pa kasi gumaling pa ako eh. So pwede ka palang gumaling nang ayaw mo. Pero hindi tayo po pwedeng makapagbago ng ayaw natin. Kasi may kalayaan tayo. At ginagalang ng Diyos ito. Kung gusto natin o hindi, na isuko sa Kanya ang sarili natin. Kaya, ito ang dahilan kung bakit kapag may mga nagko-confide sa akin, may problema sa asawa niya, niloloko siya, pinatawad niya, 1-2 beses, niloloko pa rin siya. May problema sa kanilang anak na nagdodroga o kaya palasagot o kaya lumayas, pinagpalit sila sa girlfriend o sa boyfriend nito. Isa sa mga lagi kong sinasabi, gumagawa ang Diyos ng paraan para mapagbago yung asawa mo, yung anak mo. Binubulungan siya, kinokonsensya siya. Nilalatagan siya ng past na dapat ay tahakin niya. Ayaw lang makinig ng asawa mo. Ayaw lang makinig ng anak mo. Kaya sana mga kapatid tulungan natin, quote-unquote, ginagawa ko tulungan natin ng Diyos sa milagrong ito. Tulungan kasi hindi naman niya kailangan ng tulong eh. Kaya lang, pagdating sa pagbabago ng isang tao, hindi dahil sa hindi niya kaya. It's just that, gusto niya, kung tayo magbabago, gusto din natin talaga. Kasi kung hindi natin gugustuhin magbago, magkakasala lang din ulit tayo. So tulungan natin ang Panginoon sa milagrong ito. Lalo pat ito ang mas gusto niyang milagro. Tandaan po natin na lang magkatawang taong ating Panginoong Jesus, hindi naman niya pinagaling ang lahat ng may sakit. Ang ginawa niya, pinatawad niya ang lahat ng ating kasalanan. Kasi yun talaga ang gusto niya. Kasi higit sa kagalingan ng katawan, mas mahalaga ang kagalingan ng ating kalooban, ng ating kaluluwa. Kahit tayo kung magpapakatotoo lang tayo, gusto natin gumaling sa sakit natin, nang hindi tayo gumagaling sa kaluluwa natin? Gumaling man tayo sa sakit natin, mamamatay at mamamatay pa rin naman tayo pagdating ng araw. At mas gusto mo na magbago ang asawa mo, na magbago ang anak mo. Kung magpapakatotoo ka lang, yun ang hinihingi mong milagro. Na either mamatay ka o mamatay siya, nang ayos ang kanyang kaluluwa, ayos ang iyong kaluluwa. Besides, kaya nga meron tayong mga statement na ganito Mapapatay mo ko? Ikaw pang papatay sa akin? Ito yung sinasabi natin sa mga taong pinoproblema natin. Yun ang nakamamatay. Kaya kung magpapakatotoo lamang tayo, kung magso-soul searching lang tayo, ito talaga rin ang gusto nating himala o milagro. Again, naisin natin, milagro, na gumaling tayo sa sakit natin. Pero wag natin kakalimutan, ang mas mahalaga, milagro, na gumaling tayo sa kasalanan natin. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang. Pagbabago natin, pagbabago ng kapwa natin. Pagdating sa pagbabago ng kapwa natin, hilingin natin ang pagbabago sa puso natin
na mas magtiyaga pa tayo, mas magmahal pa tayo, mas hintayin pa natin sana ang kanilang pagbabago. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko, Alam kong sapagkat anak niya ako. diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko, Alam kong diringgin ng Diyos sapagkat alam niya ang pinagdaraan. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko. Diringgin ng Diyos Pumikit tayo. ang samo ko. Panginoon, ipinagdarasal po namin ang pagbabago ng taong ito. Magdasal tayo. Pagdasal natin ang mga taong gusto nating magbago. Kilala man natin o hindi. Kilala man tayo o hindi. Lalong-lalo na kung mahalaga sa buhay natin. Ipagdasal natin ang kanilang pagbabago. Panginoon, pinagdarasal din po namin ang aming pagbabago. Kung kinakailangang mas magmahal, mas umunawa, mas maghintay pa kami ng pagbabago ng aming kapwa, tulungan mo po kami at makita rin po namin ang mga dapat naming baguhin. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi kanya iiwan. Hindi kanya magagawang pabayaan. Paniwalaan mo yan. Hallelujah! Hilingin mo rin ang pagbabago ng puso mo. Ang puso mong nagdududa. Ang puso mong nawawala ng pag-asa. Magbago nawa ito kung lalapit kay Jesus. Upang mas maging masigla. Upang mas sumampalataya na mayroon pang magandang mangyayari sa iyo. Nang higit pa sa inaasahan mo. Sapagkat mahal ka ng Diyos. Kung lalapit ka kay Jesus, may mangyayaring milagro sa buhay mo. Makikita mo, basta patatagin mo ang pananampalataya mo. Hilingin mo ang tulong ni Kristo. Umapit ka sa Kanya. Magdasal, magsimba. Manatiling mabuti kung lalapit kay Jesus. Kung lalapit kay Jesus. Papuri sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon, magpakailanman, magpas sa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Ang tanging ang
sa'yo, Ama, pasasalamat sa biyayang natanggap, pagpupuri sa iyong harapan. Tanggapin ang aming alay, ang alak at tinapay, at pagsaluan ng munting handog, ang tinapay ng buhay at kalis ng kaligtasan. Tanggapin ang aming alay, ang alak at tinapay, at pagsaluhan ang munting handog, ang tinapay ng buhay at kalis ng kaligtasan. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paglilingkod na aming ginagawa sa paghahain ng mga alang ngayong San Antonio'y aming ginugunita. Huwag nawa kaming mahadlangan ng anumang makalupa sa pagkakamit namin ng kayamanang pinakadakila na tanging ikaw lamang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan. Ang pagkaparangal sa iyong kabutihay lagi mong pinapaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan sa pagkakaroon ng mga kaanib na maasahan at tapat tulad mo sa pananagutan. Upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami matulad, ang mga banal na tayo tumutulong sa lahat sa pag-ibigay halimbawa at pananalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagkisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos sa mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin.
Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit nating isama sa dasal sa puntong ito ang mga kakilala nating yumao. Sama nila Joyce, Joselito Persico, Jose, Luby, Fio, Joselito, Miguel Arsenio Serio, Emer, Enrique, Rose, Diongal, Maria Jose, Lito Erickson, Alfredo Mark, Vicky, Oreo Iska, Benjamin Nelly, Sally, Remy, Ada Dante, Carmela Jacinto, Corio. Gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Noemi, kaawaan mo sila at patuloy sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makakasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na birhen ng lasalat ang ina ng Diyos, San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, San Antonio, lahat ng mga banal na buhay dito sa daigdig ng kalugod-dugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag
mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayan sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo daw ang lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Narito sa harap natin ang Panginoon, ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat ang magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Ngayon ay tunghayan, hina't sugatan, nagkukulang sa pag-ibig
puso namin ay pag-alabin na ang mundo ay mabago. Buhay nito'y alay sa'yo. Halina, aming Ama, isugo mo ang Espiritu nang kami ay matulad sa iyong anak na si Jesus. Halina, aming Ama, isugo mo ang Espiritu nang kami ay matulad sa iyong anak na si Jesus. Halina, aming Ama, isugo mo ang Espiritu nang kami ay matulad sa iyong anak na si Jesus. Halina, aming Ama, isugo mo ang Espiritu nang kami ay matulad sa iyong anak na si Jesus. Nang kami ay matulad sa iyong anak na si Jesus. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong laging makapanaig sa mga kalaban. Nanloob mong madaig ni San Antonio, nung sa lakas ng kadiliman siya'y magtagumpay na nakipagtunggalian sa pamamagitan ni Jesu Kristo.
kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na kagandahang loob mo'y nanatiling busilak sa pag-aaruga mo sa amin. Tungkulin mo'y tinupad, sa paanan ni Kristo'y tinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya Isay, huwag mapahamak. Magiging hilingi sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo. Sa kapurihan nito makinahagi kaming ganap upang kung upang nasaan ka ngayon, maparoon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay, tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikisa sa mga tulong na binibigay ninyo na nagiging dahilan para makapagpagawa tayo ng mga chapels. Nasa pang-anim na po tayo ng ating pinapagawa. At bukod pa dito yung tinutulong natin sa simbahan, sa kabuuan, at sa iba't ibang mga institutions buwan-buwan. Kaya marami pong salamat sa inyong pagtulong sa simbahan. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal at Diyos ng Ama at ang Anak ng Espiritu Santo. Amen. Tumayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa Diyos.